Eto na mga kabasketball, Coach Tim Cone hindi pa din daw bibitawan si AJ Edu sa kabila ng injury nito. At high caliber guard Pinoy ballers na naglalaro sa Division 1 ng USNCAA mas palalakasin ang ating Gilas Pilipinas. At Kai Sotto posibleng mag-average ng 30 minutes per game sa darating na FIBA OQT at sa bago niyang koponan sa Japan P-League. Pero bago yun, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Dito nga sa balitang inilabas ng Manila Bulletin ay sinabi nga ni Coach Tim Cone na bagaman out na etong si AJ Edu at Jamie Malonzo para nga sa FIBA OQT dahil nga sa mga injuries na tinamo nila ay nananatili pa rin dito nga sa Gilas program yung dalawa na yan mga kabasketball. At naiintindihan natin itong si Coach Tim Cone especially pagdating dito kay AJ Edu dahil kapag healthy siya talaga na mga napakalakas niyang dumipensa. Kahit yung mga NBA player mga kabasketball nadedepensahan niya, especially yung mga big man na may tira sa labas, no? Kasi nakakalabas, mabilis kumilos etong si AJ Edu. Imagine nyo, kasing laki niya si Junmar Fajardo pero ang bilis niyang kumilos at mahusay siyang dumipensa. Naiintindihan natin si Coach Tim Cone pagdating sa desisyon niya na yan. At dito naman sa ating pambatong si Kai Sotto mga kabasketball, no, meron tayong balita kasi nga mababawasan siya ng NBA player na makakatapat itong si Kristaps Porzingis kasi sasailalim siya sa surgery, no? Kaya hindi na siya makakapaglaro dito nga sa FIBA OQT. So maganda yan para sa ating national team. At least isa lang yung pwede nilang maging 7'2", no? Pero hindi natin alam baka kumuha pa ng ibang 7-footer yan o 6'11". Mas maganda talaga na kumbaga diyan kay Japet, kay Kai, saka kay Junmar, dalawa yung nasa loob palagi sa ilalim para hindi tayo magmukhang bata. Kasi bukod sa malalaki yan, matitigas yan mga kabasketball at mahuhusay gumalaw. Patungkol naman dito nga sa magiging playing time ni Kai mga kabasketball, most likely maglaro si Kai diyan sa FIBA OQT ng mga 30 minutes per game. Dahil nga sa pangangailangan, hindi katulad doon sa laban sa Hong Kong, saka sa China, Taiwan ba yung isa? Diba? Hindi naman natin kailangan ng sobrang luck, saka kayang-kaya natin yung laban eh. Pagdating kasi rito kontra sa Latvia at Georgia, malalaki, kailangan natin yung rim protection at yung laki ni Kai dyan sa ilalim. Buti na lang mga kabasketball, nasasanay si Kai dito nga sa Yokohama B-Corsairs last year, no? Nakakapaglaro siya doon ng mga 25 minutes, 30 minutes, di ba? Minsan nakakapaglaro siya lagpas 30 minutes. So malaking bagay yon. At least marunong, kumbaga sanay na yung stamina niya sa ganong kahabang paglalaro. Dahil most likely bukod dyan sa Gilas, maging dito sa bago niyang koponan, dito nga sa Koshigaya Alpas, ay mag-a-average din siya ng mga 30 minutes per game. Bakit ko nasasabi yan? Bago lang kasi sa Division 1 etong Alpas, no? So most likely talagang ganon, si Kai Sotto yung magiging veterano lumalabas dito nga sa Division 1 ng Japan P-League kasi mga galing sa Division 2 to. Ayon nga doon sa sinabi ng source natin, si Kai Sotto talaga yung magiging main center netong Koshigawa, kaya talaga nga nakaka-excite. Patungkol naman, speaking of leadership mga kabasketball, etong dating main guard ng ating Batang Gilas Pilipinas na si Dal Panopio ay pumirma na dito nga sa KT Sonic Boom sa KBL, no? Ibig sabihin professional na siya. At dahil dyan mga kabasketball, mas malaki yung tsansa na makakapaglaro na ulit siya sa ating national team sa Gilas Pilipinas. Kasi nga nag-aaral siya noon eh. Diba? Diyan sa Amerika, naglalaro siya sa Division 1. High caliber to mga kabasketball, no? Napakahusay nito. Meron nga akong isang pagkakataon na miscore to ng 16 points, diba? Meron pa siyang rebound, may assist pa. Makakasaba niya sa KBL. Ito pa, sila Carl Tamayo at susunod, etong si Kevin Kiambao na kapwa mga naglalaro sa Gilas. So, tulungan niyo ako mga kabasketball na maipush etong si Dal Panopio na makapaglaro sa ating national team, maimbitahan ng Samahang Basketball ng Pilipinas kasi mas palalakasin ito itong ating national team. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat
At God bless sa inyong lahat.